po si Berel Digia, nakatira sa Malipaka Street, Maligaya, Subdivision, Barangay Pasong Putik. Bata pa lang ako, 10 years old. Nandito na po kami kasama ng aking mga lola, lolo, tsaka aking mga magulang. Dito na ako nag-elementary, nag-high school, hanggang sa dito ko na rin nabuo yung pamilya ko. Nagkaroon na rin ako ng asawa, 2 anak. Hanggang sa yung nawala na po yung aking mga magulang, yung tinitirhan namin ngayon, dinivide-divide na lang po namin para sa aming magkakapatid. 3 kaming pamilya at 2 kapatid namin nasa kabila, sama-sama. Ito na po yung naging tahanan namin ng sobrang tagal po. Sa dami namin naging kaibigan dito, kakilala, wala silang masasabi sa amin pagdating sa paikisama. Naging maganda naman namin dito hanggang sa nagkaroon kami ng problema sa tinitira namin. Actually, last year lang yan eh. Tumira sila dyan hanggang sa ang tatay nila gusto rin kami paalisin una pa lang. Ngayon, yung mga anak ngayon nakatira dyan, nag-usap-usap sila dahil gusto nilang ibenta yung lupa nila, hindi na mabenta dyan sa loob nila. Sabi nila, lupa nila. Gusto nila kami mapaalis para daw hindi kami masakit sa mata para sa may bibili. Ako si Dario T. Mundido. Dati akong barangay kagawa dito. Ngayon, Pangulo ng Samahang Magkapitbahay ng Champaka Lep Oval. Itong Malipaka, isang roadlot ito eh. Marami akong membro dyan. Isa nga itong inirereklamo. Yung mga yan, nariyan na yan. Nung araw pa ako'y 30 years na rito. Nung araw pa nakikita nandyan na yan. Yung mga magulang nila. Maliliit pa yung mga yan. Nandyan na yan. Ito ngayong nagre-reklamo. Ang luti niyan nasa looban. Ibang titulo nung nagre-reklamo. Ibang titulo naman itong inireklamo. Ngayon, yung nagre-reklamo, nakikiraan lang yan dito sa roadlot. Sa titulo ng mga inireklamo. Meron silang right of way na 4 meter. Nung binakura nila, meron na talaga. Kahit noon pa lang meron na siya. Alam nung tatay nila na hindi enough para magpaalis sila ng basta-basta ng nakatira dito. Lalo na sobrang tagal namin, nasa almost 40 years na kami mahigit kasi 51 na ako. 10 years old pa lang ako dito. So sobrang tagal ko na. Actually, hindi naman talaga sila tiga rito, tiga Caloocan sila. Gusto nila mabenta yung lupa. Yung reklamo ng tatay nila ay hindi binigyang halaga kasi nga ito ay magkaibang titulo, nakikiraan lang yung nagre-reklamo, nawala na yon. Ngayon, nang namatay yung magulang nila, sila ang tumira, ito na naman, nagreklamo na naman. Kumbaga sa walang katapusang reklamo eh. Ang isinampa nilang kaso, abatement nuisance, yung parang suray, hindi maganda, hindi kaya-ayan tingnan. Sa kanila, sa mga nagre-reklamo kasi nga, tinuturing kasi nila yung mga membro ko na squatter, na samantalang, hindi naman sa kanilang luti na yan. Una kasi nakikipag-ayos sa amin, bayaran daw kami. Sige, bigyan namin kayo ng 30,000, sabi ngayon, para umalis kayo dyan. Hindi kami pumayag. Unang-una, hindi kanila yung lupa para bayaran nila. Wala silang karapatan. Bago lang sila, matagal na kami dyan. At saka, hindi talaga kami aalis dyan hanggat walang ng korte. Dahil parang hindi maganda ginagawa nila sa amin, nilaban na lang namin ng kaso. Hanggang sa, nung nagkaroon ng default sa kaso namin, medyo talagang na-stress po ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Halos di ako makatulog. Paano na yung mga anak ko, kapatid ko, saan sila titira? Unang-una, trabaho lang nila, construction. Hindi sapat para pang laban namin sa kaso. Hindi namin alam kung saan kami lalapit. Hanggang sa may nagsabi sa amin na isang kaibigan na lumapit daw kami kay Ma'am Roslyn. Sumulat po si Kuya Dario, sinubukan niya kung magre-reply. Yun, isang sulat lang po, nag-reply siya at sa awa ni Lord, natulungan kami, inasikaso kami at binigyan kami ng magaling na attorney niya para lang ilaban yung kaso. Pumunta sila during regular free legal consultation ng
Foundation. Malaki na yung problem. Ibig sabihin, kinasuhan sila, nasa court na, at ang kaso sa kanila ay pwedeng mawala sila o mapaalis sila dun sa lugar. So, anong nangyari, nirequire sila ng court na sumagot dun sa demanda. Pero sa kasamaang palad, mali yung pamamaraan ng pagsagot nila. Sa korte kasi, pag sinabi sa'yo ng court na sagutin mo tong demanda, meron kaming form, ano yung dapat laman nun, ano dapat yung contents, ano dapat yung iba pang mga bagay na nakakabit doon. So, na-default sila. Anong ibig sabihin pag default? Hindi na sila pwedeng lumaban doon sa kaso at hindi rin sila pwedeng magtanggol o magpresenta ng evidence para sa sarili nila. Noong una, nag-file kami na para ipawalang bisa ni judge yung pagkaka-default nila. So, sa kabutihang palad naman, nag-grant ng korte ang ating kahilingan at pinawalang bisa nung judge yung default na order niya. So ngayon, ang nangyaring today is pre-trial na. Ibig sabihin, dire-diretso na hanggang sa matapos na yung kaso. Ang unang magpepresenta yung nag-file sa kanila, tapos sila na itong ating mga kliyente. Doon nag-umpisa yung nabago yung kaso nung hinawakan na sa abogado ni Ma'am Roslyn. Kasi nga, sa awa ng Panginoon, yung abogado ni Ma'am Roslyn, hindi basta-basta lawyer din. Marurunong. Nakita ko na yung ginawa ng pleadings ng abogado ni Ma'am Roslyn, talaga namang satisfied kami. Ang sa tinatakbo ng kaso ngayon, umiariglo na yung kabilang panig. Kasi nga, sinabi doon sa mediation na hindi naman talaga dapat ninyong pakialaman kasi hindi niyo luti yan. Sa assessment ko kasi, syempre ang main issue is sila ba ay abala dun sa lugar o hindi. Ang tanong kasi dito, may karapatan ba yung complainant na sila ang magpaalis? Considering itong ating mga kliyente ay nasa urban poor sector, nag-aantay sila ng proyekto ng pamahalaan para sa matinong pabahay. At karapatan nila under the law na magkaroon ng due process bago sila mapaalis doon. Sabi nga dun sa batas natin, no, yung urban poor law, kailangan siguradong malilipatan sila kung sila man ay mapapaalis. So sa minimum, ang naisana namin dito bilang mga abogado nila na ma-dismiss yung kaso. At tingin ko naman ay may possibility, kung hindi man, ay hindi sila mapaalis doon hanggat wala silang matinong pabahay na pinangako ng gobyerno sa kanila. Doon namin nalaman na totoo palang matulungin si Ma'am Roslyn. Sa isang pagpunta pa lang namin, nag-okay na siya kaagad, natulungan kami. So sobrang utang ng loob namin na kung wala sigurong foundation, iniisip namin talagang ganun, mapapaalis na lang kami. Hindi na lang alam namin kung paano mangyayari sa buhay namin. Siyempre malungkot. Kaya sobrang namin, nakilala namin siya, lumapit. Hindi ka po kami napahiya. Sana po ma'am, pagpatuloy niyo po kung ano po yung napakita nyo sa amin na maayos. Isa pa po sa foundation, sobrang pasasalamat po namin sa foundation na meron pa ng ganun na tumutulong at hindi ka pababayaan. Ma'am, attorney po, salamat din po. Pinaitan nyo sa amin kung paano po kayo lumaban sa kaso namin, pinaglalaban nyo kami. Maraming salamat po. Sana po matapos po natin ng maayos at manalo po tayo sa kaso.